Eto, eto maganda po 'tong ano, yung, tinuran ni, Dr. Richard Mata. Many great analysts question VP Sara before. Alam ko po sa inyo marami. 'Di ba sabi ko nung nag-eleksyon, sundin lang natin si VP Sara. Sundin niyo yung iba, basta ako susundin ko lang si VP Sara. Tinanong niyo ako, binoto ko ba si Aimee tsaka si Camille? Sabi ko, oo, kasi sabi ni VP Sara, eh. Eto po, maganda yung paliwanag ni Richard Mata. Marami sa inyo nagsabi hindi ko iboboto 'yan si Aimee, hindi ko iboboto 'yan si Camille, 'di ba? Sabi niyo. Kasi iboboto ko na lang si Honasan, iboboto ko na lang si kung sino man pa. Ayon kay Dr. Richard Mata, ang ganda ng sinabi niya, "Many great analysts question VP Sara before. Bakit si Aimee at Camille ang inendorso niya? Kasi Duterte lang, eh. So may yung dalawa inendorso niya si Aimee tsaka si Camille." 'Di ba? Ang daming kumwestiyon sa inyo lalo na rito sa kulto ni Digong. Pero ako sinabi ko pa rin sa inyo, boboto ko si Camille tsaka si Aimee Marcos kasi nga haharapin ni VP Sara impeachment. Kinakailangan natin ng boto. Bakit hindi yung mga ibang ano, tingin ko hindi sila papasok. Kahit na-endorse sila ni VP Sara, malabo silang pumasok. Yung mga sinasabi niyo si Unasan o kung sino pa man, hindi sila papasok, eh. Malayo sila, eh. 'Di ba? Ngayon tignan niyo, hindi ako correct, sumunod lang ako kay VP Sara, eh. Kasi ganyan po yung mga Duterte. Akala niyo lang, bakit nagsasalita 'to ng mga ganito? Akala niyo lang. Eto po, then came the formation of the Brave 13. It was a mission impossible especially with the influence of the present admin. Nakita po ninyo? Nakita po ninyo? Kung hindi inendorso si Camille at saka si Aimee Marcos, talo po 'yang dalawa na 'yan. Baka pumasok si Revilla, baka pumasok si Abby Binay, sila po yung nagpapasya ngayon. Gano'n kaimportante sa politika mga kapatid. Sabi sa inyo itong si Sara Duterte, mga Duterte, nakita na nila 'yan. Na tayo kasi, base lang tayo sa emosyon. Nag-emosyon lang tayo, bakit natin iboboto 'yan? Bumaliktad nga sila, bakit natin iboboto 'yan? Puwede naman silang tumakbo sa mga Duterte, bakit pinili nilang tumakbo kay Marcos? Tapos magpapa-endorse kay VP Sara. Pero 'yan po nakikita po 'yan ng mga katulad ni VP Sara na balang araw, lagi pong balang araw. 'Yan po, ganyan po. Ngayon aktuwalan. Then came the formation of the Brave 13. It was a mission impossible especially with the influence of the present admin. Everyone was shocked except perhaps the political grandmaster herself, VP Sara. Ang mahusay na chess player, ilang moves ahead na mag-isip bago pa maintindihan ng iba kung paano mabubuo ang buong laro. Dr. Richard Mata. Maraming salamat, Dr. Richard Mata. Kasi patawa-patawa lang si Dr. Richard Mata pero itong galing ng banggit niya 'no. Naalala niya bigla. Ako hindi ko na maalala, eh. Kung hindi in-endorse ni VP Sara si Aimee tsaka si Camille, laglag 'yan. Siya nagpanalo diyan. At ngayon nakikita na natin kung bakit kailangang-kailangan bawat boto ng Senado. Kaya ako nun sinabi ko, sunod tayo diyan kasi kailangan ni VP Sara ng boto, eh. 'Wag emosyon. Meron kayong mga sinasabi na dapat iboto.
na sa tingin ko hindi naman mananalo tulad ni Honasan, ni, sino yung pa isa, may isa pang nakalimutan na nga natin. Anin daw ang ano, yun nga po, eh, si Bato nga po yung, ano ro'n. Eh, kung sa tingin niyo po, ayan nagpa-interview na si Bato, Sinabi na ni Bato na kaya siya pumunta ro'n, 'di ba? Para rin makatulong kay VP Sara sa impeachment. Si Kerubin, meron pang mga sinasabi kayo ng mga yung one rider may nagpapanukala pa na yun daw ang iboto natin. Ako rin ang nagsabi sa inyo, sinabi ko rin yan paulit-ulit, mananalo yan si Tito Soto at tsaka yan si Lacson dahil nakagawian natin. Mananalo yan. Pero sana wag niyo iboto. Naniniwala ako sa inyo meron pa rin nagsulat sa inyo ng Lacson at Soto dahil nakasanayan niyo. Sa tingin niyo naman wala namang problema. Alam niyo kung sino lang yung sinasabi ko na paulit-ulit na ayaw kong manalo? Si Lacson at si Soto. Yun lang, balikan niyo yung bago mag-eleksyon. Wag niyong iboboto dahil popular, sikat at, ano na. Si Lacson at Soto lang yung tinutukoy ko na, ginagawa kong halimbawa na maraming Duterte supporters ang boboto dahil nakasanayan na at nakikita nila na wala namang masamang tinapay sa mga Duterte. O, sino ang sakit ng ulo natin ngayon? Si Lacson at si Soto, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na ma siyempre hindi na yung iba sa inyong bumoto kay Lacson at Soto hindi na aamin 'yan. Pero alam ko marami 'yan na, "Hindi naman natin ba't naman natin iboboto 'to si gano'n, bakit naman natin 'to iboboto? Lacson at Soto na lang proven na 'to, eh, proven na ano." Puwede rin naman 'yan. Kaya lang meron talaga maniwala kayo sa'kin, meron talaga 'yan. Mahirap na lang umamin. Meron tahimik lang diyan na binoto talaga. Okey.